Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, pakibati rin po ang ating mga katabi ng isang good morning. Ayan, palaging good po ang morning, and not just good but blessed dahil meron tayong Panginoon na siyang gumagawa sa ating mga buhay. Amen po? Ayan, and salamat po sa Panginoon na nagkaloob sa atin ng lakas at pagnanasa na dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Dahil alam po natin, may mga tao na mayroong lakas at kakayanan, gustuhin man nilang, mayroong lakas at kakayanan, pero wala naman yung pagnanasa. At may mga tao naman na mayroong pagnanasa, pero wala yung lakas at kakayanan. Marahil may karamdaman o mayroong ibang kadahilanan. Pero tayo pong mga naririto ngayon, tayo ay lubos na pinagpala dahil pareho tayong nakatanggap nung dalawa. Binigyan tayo ng lakas, kakayanan, at ng kagustuhan sa ating mga puso na makasamba. Kaya naman, good morning po. And of course, let's also greet those people watching from online. Good morning po sa inyo. And we hope and we pray na sa mga susunod na linggo ay makasama po namin kayo sa pagsamba dito sa ating bahay-sambahan. Kung matatandaan po ninyo mga kapatid, ay before Holy Week, nag-start po tayo ng series tungkol sa mga kaganapan po bago ang kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus. And I am delighted to inform you na this message is the last doon po sa series na yun. And next week, magsa-start na po tayo ng panibagong serye. Ayan, purihin ang Panginoon. Sa pag-aaral po natin ng mga doktrina, naging mas malaking hamon sa aming mga gumagawa ng mensahe na gawing mas komprehensibo at maingat ang pagbibigay ng kahulugan sa salita ng Diyos. Dahil mas nauunawaan na po natin ngayon ang kahalagahan nito. Di ba doon po sa aklat na discipling na naunang inaaral ng mga nasa mentoring group, ito po ang dapat daw na sentro ng lahat ng pagtuturo. Sentro ng lahat ng pagtuturo. Doon naman po sa buhay na katotohanan, I know nadaanan na ito ng marami sa atin, tinalakay po doon na ito daw po ang dapat na maging pangunahing otoridad na dapat nating sundin. Ano mang sinabi ng tao, buhay man o patay na, anumang mga nakasulat sa ibang aklat, kailangan natin siyang palaging i-check sa lens ng Biblia. At sa preaching class naman po ni Pastor Manny, binanggit po doon na kung hindi tama ang pagbibigay ng kahulugan, ang maririnig po ng mga tao ay hindi talaga ang salita ng Diyos, kundi salita o opinion lamang ng tagapagturo. Kaya nakita po natin how crucial it is, especially dun sa mga gumagawa po ng mensahe, kasi noong mga napagdaanan natin sa mga aralin, bagaman iba-iba yung materyales natin, sila naman ay pumupunto or tumutumbok sa isang dakilang katotohanan na dapat ay mas bigyan natin ng atensyon, pansin at pag-iingat ang pagbibigay kahulugan at ang pagtuturo ng Biblia. Bilang mga miyembro din po, ang tungkulin natin ay hindi lamang makinig at tumanggap ng tumanggap, kundi magkaroon ng sariling pagsisikap na pag-aralan din naman ang Biblia sa tulong ng banal na Espiritu. I hope yun ay malinaw po sa ating lahat. Hindi lang tayo makikinig ng makikinig, tatanggap ng tatanggap, kundi as members of the church, ang responsibilidad po natin ay aralin din ito personally at pagsikapan na maunawaan ang tunay na kahulugan upang matiyak natin na ang lahat ng ating nababasa at naririnig ay tunay nga na nagbibigay ng katotohanan mula sa salita ng ating Panginoon. At isa lamang po yan sa mga bagay na inaasahan sa atin habang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Habang naghihintay, ang isang nagpapahayag na siya ay mananampalataya ay dapat po na nagsisikap na matutunan at masunod ang nais ng Diyos. Dalawang bagay po, matutunan at masunod. Kaya ngayong umaga, hinahamon ko po kayo, I challenge you, na hindi lamang tayo makikinig, kundi intentional na uunawain ang mga talata sa pagnanais na ito ay masunod at maisapamuhay. Pwede po ba yun? Challenge accepted? Amen. Hindi lamang tayo makikinig, kundi intentional na uunawain ang mga talata sa pagnanais na ito ay masunod at maisapamuhay. Sinabi po ni Mark Dever, isa sa mga author ng ating mga materyales, na sinasayang mo lamang ang oras mo sa church kung hindi mo naman naririnig ang salita ng Diyos. Sinasayang mo lamang ang oras mo sa church kung hindi mo naman naririnig ang salita ng Diyos.
At para marinig mo ang salita ng Diyos, of course, may tungkulin ang tagapagturo, pero may tungkulin din ang nakikinig. And I pray mga kapatid na hindi po masayang ang oras natin ngayon, bagkos ay tunay nating mapakinggan, maunawaan at maisapamuhay ang nais ng Diyos na matutunan po natin. Now, I have a question. Naranasan niyo na po ba yung pakiramdam na hindi ka handa, tapos may biglang surprise recitation, and ikaw ay mapala dahil ikaw pa yung napili ng teacher mo na mag-recite? Yung mga estudyante po dito, naranasan niyo na po ba yun? Yung parang petiks-petiks ka lang, tapos biglang, okay, surprise recitation, and ikaw ang sasagot, Mr. Israel Tan. Tapos na-surprise ka, umiinom-inom ka pa ng tubig, tapos ikaw na pala yung magre-recite. O kaya ikaw yung nakaschedule sa devotion nyo sa cell, pero nawala sa isip mo, tapos nagulantang ka na lang na kailangan mo na pala na mag-share dahil ikaw yung naka-assign. And in a more serious note, pwede bang isipin mo yung pakiramdam kapag humarap ka kay Jesus para magsulit, pero wala kang maisagot dahil hindi mo nagawa ang inaasahan sa iyo? Makibuklat po kayo sa akin sa Lucas 12, verses 41 to 48. Lucas 12, verses 41 to 48. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom, at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Verse 47, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sa mensahe po ni Pastor Manny noong anniversary, ang masama at tamad na alipin ay yung taong gumagawa or bagaman hindi gumawa ng anumang masama ay wala namang ginawa para masunod ang utos ng kanyang Panginoon. Tanda po ninyo, dinefine na ang ibig sabihin ng masama at tamad na alipin ay yung isang taong bagaman wala namang ginawa or hindi gumawa ng masama ay wala namang ginawa para masunod ang utos ng kanyang Panginoon. At kung mapapansin ninyo, parang yung teksto po natin ay medyo may pagkakatulad doon. Sinabi po sa talinhaga na umalis din daw yung Panginoon at ipinagkatiwala niya sa kanyang alipin yung pamamahala sa kanyang mga iniwan. At sa talinhagang ito, makikilala po natin ang katangian ng isang alipin kung siya ba ay maituturing na tapat o hindi tapat. Sa kabuuan, ang teksto po ay nagsasabi na yung aliping hindi tapat ay aliping hindi handa sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Samantalang ang matapat ay ang alipin naman na palaging nakahanda anumang oras bumalik ang Panginoon. Kaya nga po sinabi ni Jesus sa verse 43, pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Pinagpala, mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Let's evaluate ourselves, mga kapatid. Kung babalik ang Panginoong Jesus ngayon, saan kaya tayo mabibilang? Tayo po kaya ay kagaya ng masamang alipin na hindi handa o katulad ng aliping matalino at matapat? Siyempre gusto po natin yung handa tayo, di ba? Sino po dito ang gusto na handa tayo pagdating ng Panginoong Jesus?
Amen. Gusto natin, handa tayo. Gusto natin tayo ay makabilang doon sa matalino at tapat. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay paano tayo magiging handa sa muling pagbabalik ni Jesus. Paano tayo magiging handa sa muling pagbabalik ni Jesus. At sa atin pong mga punto, gagamitin natin yung mga masasamang halimbawa ng isang alipin doon sa teksto upang malaman natin ang mga dapat nating iwasan o ayusin nang sa gayon ay hindi tayo maging kagaya nito na ang sabi sa talata ay buong lupit na paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Paano tayo magiging handa sa muling pagbabalik ni Jesus? Una, ayusin ang ating pag-iisip. Ayusin ang pag-iisip. Lucas 12 verse 45, sabi po, ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Sa totoo lang, marami po sa mga Kristiyano ang nag-iisip na marami pa silang panahon. Sa akin pong palagay, marami sa atin na nag-iisip na hindi pa darating si Jesus. Sa aking palagay lang naman. Bagaman may mga nangyayari po sa paligid na tanda na tayo ay nasa huling mga araw na, tayo po ay nag-iisip na marahil mauuna pa ang ating kamatayan at lilipas pa ang maraming mga henerasyon bago bumalik ang ating Panginoon. Tama po ba? Ganun din po ba ang nasa isip ninyo na mauuna pa ang inyong kamatayan at lilipas pa ang maraming henerasyon bago dumating ang Panginoong Jesus? Sana po ay mali ang aking palagay. Dahil bilang mga alipin ni Kristo, hangal na isipin na matatagalan pa ang kanyang pagbabalik. At kung ganon ang takbo ng ating pag-iisip, baka nga hindi tayo maging matapat sa pagtupad sa ating mga tungkulin. Alam niyo po ba yung salitang procrastination? Yun po ay yung pagpapabaya, pagpapalipas ng oras at pagpapaliban sa pag-aakalang marami pang panahon hanggang sa naubos na pala ang oras. Ayon po sa mga pag-aaral, yung mga tao daw po na mahilig mag-procrastinate sa pag-aakalang marami pang panahon, ay nagdudulot yun sa kanila ng kawalan ng urgency and productivity. Urgency and productivity. Imagine po kapag wala sa isang Kristiyano yung dalawang yun, walang urgency, walang productivity, mabagal ang paggawa, walang napapangyari. In other words, petiks, tamad, pabaya at walang drive na gawin ang dapat at inaasahan sa kanya. Kaya nga po nauso yung mga linyang, ay sa sunod na lamang. May bukas pa naman. Next time na lang. Bawi na lang ako sa sunod. May pag-promise pa yon. Bawi na lang ako sa sunod, promise. Sounds familiar, right? Narinig niyo na po ba yon? Or baka may mga pagkakataon na tayo mismo ang nagsasabi nun. Pero paano pala pag wala ng bukas? Paano pag wala ng next time? Kaya nga sabi po ni Pastor Manny, ay number 1 na kailangan nating tularan ay yung halimbawa ng pagiging maagap. Maagap. Paano po natin yun gagawin? First, we need to fix our mindset. We need to fix our mindset. Kailangan po natin kumbinsihin ang ating mga sarili na wala na tayong maraming oras. Wala na tayong maraming oras. Dapat palaging ang mindset natin ay parating na si Jesus. Wala na tayong maraming oras. Parating na si Jesus. May malaking pagkakaiba yon mga kapatid. Ano yung paggawa natin na ang mindset natin ay matatagalan pa si Jesus versus yung paggawa na ang mindset natin ay parating na siya. I know you believe and you agree with me na magkakaroon yun ng malaking pagkakaiba sa ating mga paggawa. Kaya po pala sinabi rin sa Romans 12:2 na do not be conformed to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Sa NLT, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. By changing the way you think. Then, you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Kailangan po nating baguhin ang ating mga pag-iisip.
Kung hindi natin yun gagawin, makikiayon lang tayo sa ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Mga taong nag-aakala na marami pa silang panahon, kaya okay lang magpakasaya, kumain, uminom, maglasing, gaya ng masamang alipin doon sa talinhaga. Dahil ang mindset ng alipin ay marami pa siyang panahon, matagal pang uwi yung kanyang Panginoon, okay lang na gawin yung mga bagay na makasanlibutan, maglalasing, kakain, iinom, magsasaya, at kung ano-ano pa. And it's really happening, mga kapatid. Ano po yung mga taong hindi sumasagi sa isip na darating yung isang araw na babalik ang Panginoon at hahatulan ang lahat ay walang ibang ginawa, kundi gawin ang gawin yung mga gusto nila. Subalit yung mga taong nag-iisip na anytime ay pwedeng dumating si Jesus, ay nagkakaroon ng urgency na gawin ang dapat, nagkakaroon ng productivity sa paggawa. Kailangan po nating baguhin ang ating mga pag-iisip para matukoy daw po natin ang kalooban ng Diyos na good, pleasing, and perfect. May kinalaman pala yung pagbabago po ng ating mindset para malaman natin ang kalooban ng Panginoon, especially para sa ating mga mananampalataya na good, pleasing, and perfect. Sino ang may hindi gusto nun? Lahat tayo ay gusto po nun. Kaya kailangan po nating makinig sa kanyang mga salita. Hayaan po natin siyang baguhin tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Ang isiksik natin sa mga isip natin ay parating na si Jesus. Doon po dapat nakapokus ang ating mga isip. Huwag sa mga panandaliang mga bagay. Knowing that Jesus is coming, yun po ang magtutulak sa atin para maging matapat at masigasig at lubos na pahalagahan ang mga bagay na may eternal value. At sa konteksto po ng ating talata sa Lucas 12, kasi nag-start po siya na binanggit ni Pedro na kung sino daw ang tinutukoy ni Jesus or kung para saan daw, kanino yung talinhaga na sinabi ni Jesus. Ibig sabihin may naunang talinhaga. Kaya babasahin natin yung context. Sa Lucas 12 verse 37, atras lang po tayo ng kaunting verse. Sabi po doon, pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihi siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung madaratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ngayon ko po mas naunawaan kung bakit sinadya ng Diyos na hindi sabihin ang eksaktong panahon o taon kung kailan babalik si Jesus. Di ba pwede namang isulat hayaang maisulat dito ng ating Panginoon na okay, by 2035, example, ay babalik ang inyong Panginoong Jesus. Pwede yun. Kaya naman yun ng Panginoon gawin, di po ba? Pero hindi niya ginawa. And what is the reason? Bakit kaya hindi sinadya ng Panginoon na hindi ilathala sa Biblia ang eksaktong panahon ng kanyang pagbabalik? Ito ay hindi upang magpaliban tayo, kundi upang hikayatin tayo na palaging mag-alab para sa Kanya. Tulad ng isang alipin, sa panahon noon, kailangan natin panatilihing maliwanag ang ating ilawan. Akyat po ulit tayo ng kaunting verse. Verse 35, ang sabi, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Paano kung dumating yung Panginoon sa talinhaga ng ating gabi at inisip nung alipin na, ay madaling araw pa yun madating, matulog muna ako. O kaya kung dumating yung Panginoon ng madaling araw pero natulog na yung alipin at inisip na, ay siguradong sa susunod na araw na yun uuwi o kaya pag maliwanag na. Kung may cellphone lang po sana noon, para chat-chat na lang. Tapos magsiset na lang ng alarm yung alipin. Pero wala. Kaya hanggat hindi bumabalik
kailangan ng alipin manatiling gising, naghihintay, nagpupuyat at bukas ang ilawan upang anumang oras dumating ang kanyang Panginoon ay handa siyang pagbuksan agad ito. Kung alam po natin kung kailan darating na muli si Jesus, baka nga magsasayang tayo ng panahon, lalo na kung alam nating matatagalan pa naman pala. Pero kung siya ay darating na parang magnanakaw, walang ibang choice. Ang kanyang mga alipin, tayo, na palaging maging handa. Nakita po ninyo yung difference? Kung ni-reveal agad ng Panginoon kung kailan siya darating, baka kung alam nating matagal pa, ay kung ano-ano na lang ang gagawin natin. Iisipin natin na, ay, gagawin ko na lang yung best ko kapag malapit na. Pahinga-pahinga muna ako ngayon, relax muna. Hindi po tayo pwedeng makampante na marami pang oras. Wala po tayong karapatan na magreklamo o magpatulog-tulog. Bawat sandali ay mahalaga, anumang oras ay maaaring dumating na siya. May isa pa po akong na-realize. Ang mga matatalinong alipin ay nag-iisip na sulitin ang bawat pagkakataon hanggat hindi pa bumabalik ang kanilang Panginoon. Gagawin ang lahat ng paglilingkod dahil nakikita nila itong pribilehiyo na magagawa lang nila habang ang Panginoon ay wala pa. Di ba't sabi po doon sa talinhaga, pinagkatiwala lamang daw sa alipin ang pamamahala habang wala pa ang Panginoon. Kung gayon, naisip na po ba natin na ang panahon lang natin para mapaglingkuran si Jesus ay habang wala pa siya? Dahil sa panahon na siya ay magbalik, hindi na po tayo pwedeng mangaral sa iba. Hindi na tayo pwedeng magpakapuyat at makagawa ng mga sakripisyo para sa Kanya. The only time we have to serve our Lord is now na wala pa siya. Naintindihan po ba natin yun? Para po tayong mga estudyante na binigyan ng assignment at hindi tayo mabibigla kapag nagsabi ang teacher na finish or not finish, pass your paper, time is up. Dahil binigyan na ng pagkakataon na gawin yung isang bagay even before na dumating yung tamang panahon. And the same is true with every one of us. The only time for us to do our assignment is habang wala pa ang ating Panginoon. This is the only chance we've got. Sasayangin ba natin o sasamantalahin natin? Kung na-realize natin na oo nga, pag bumalik na pala si Jesus, hindi na ako pwedeng mag-share ng gospel. Pag bumalik na pala yung aking Panginoon, wala na akong pwedeng magawa para magsakripisyo para sa Kanya, para magpuyat para sa Kanya. Pwede po kayang maglilingkod tayo na parang ngayon ang huling araw na pwede tayong maglingkod? Magsasakripisyo tayo na parang ito na ang huling araw na may pwede tayong magawa para sa ating Panginoon. Kapag dumating na muli si Jesus, matatapos na po ang lahat ng mga bagay na pwede nating gawin dito sa lupa para sa Kanya. Kapag isinaayos po natin ang ating mindset at iisipin nating darating na si Jesus anumang oras, ibibigay po natin ang lahat. Maglilingkod na parang wala ng bukas, magsasaayos na mga dapat ayusin, uunahin ang tunay na mahalaga, ititigil ang mga pagdadahilan at pagpapaliban, tatalikuran at pagsisisihan ang lahat ng kasamaan, at gagawin kung ano ang nararapat at inaasahan sa isang alipin na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon na gawin ang assignment habang wala pa siya. Hindi na natin sasayangin ang ating panahon sa mga makamundo at walang kabuluhang bagay. And as a result, tayo ay magiging more holy, more focused, more excited. More holy? Yun ba isang bagay na hindi natin gusto or gugustuhin? More focused and more excited. Di ba kung kayo po ay isang anak na let's say nag-abroad yung magulang mo tapos alam mo 2 years pa siya darating, wala kang excitement. Pero pag dumating yung araw na, oh, 1 linggo na lang, uwi na si nanay, uwi na si tatay, di ba? Mas excited. And I hope yun ay maging totoo po sa ating lahat. Knowing that Jesus is coming anytime from now, tayo ay magiging more holy, more focused, and more excited. Muli, kailangan po nating isipin, muli kahangalang isipin na matatagalan pa ang ating Panginoon. Kahangalan. Bilang mga mananampalataya, isipin natin na parating na siya. Hindi bukas, hindi next year, hindi sa next generation,
kundi anumang oras mula ngayon. Anumang oras mula ngayon. Higit 2,000 years na po mula nang umakyat sa langit ang Panginoong Jesus. Higit 2,000 years na rin tayong naghihintay sa Kanyang pagbabalik. At may nabasa lang po akong isang article na noong 70s daw ay may mga Kristiyanong naghaka-haka na babalik na si Jesus. Kaya't sila ay naghanda, excited, nagsaayos ng mga buhay at ginawa ang lahat ng dapat gawin. Subalit, hindi nangyari ang kanilang inaasahan. At kung sila ay nabuhay sa pag-iisip na darating na ang Panginoon, ngunit sila ay nabigo, lalo pa naman po tayong mga nabubuhay ngayon na 2025 na. From 1970 to 2025, di po ba? Halos 50 years tayong closer to the return of Jesus than they are. We are 50 years closer to the return of Jesus than they are. Ibig sabihin, mas dapat po tayong maging handa at maging aware dahil mas malapit na tayo sa pagbabalik ni Jesus kumpara sa kanila. At ano pong malay natin, mga kapatid? Baka ito na pala ang ating huling pagsasama-sama sa lupa. At ang susunod nating pagtitipon ay sa langit na kasama ang ating tagapagligtas at manlilikha. So the first thing na dapat po nating ayusin para maging handa sa muling pagbabalik ni Jesus ay ang ating mindset. Ang isip natin, parating na si Jesus. Pangalawa, ayusin ang saloobin. Ayusin ang saloobin. Attitude and heart check. Babasahin ko po ang kaparehong verse. Sa Lucas 12:45, ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya, aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Sa unang punto po ay pinag-usapan natin ang pagsasaayos ng pag-iisip. Ngayon, ay pag-uusapan naman po natin ang puso. Kumustahin nyo nga po yung puso nyo saglit? Okay pa ba yan? Ano ang masamang halimbawa ng alipin na dapat nating iwasan o ayusin? Bukod sa maling mindset, malaki rin po ang problema niya sa puso. Pansinin po natin yung phrase na bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing. At ang phrase po na ito ay nagpapahiwatig ng pang-aabuso sa kanyang kapwa mga alipin. Pang-aabuso sa kanyang katungkulan. Kapwa sila alipin pero umasta siya na parang siya ang Panginoon, kumo sa kanya iniwan ang pamamahala. Mali ang puso at mali ang kalooban. Nambugbog, nagpakasaya, nagpasasa sa pagkain at pag-iinom, inabuso niya ang kaunting kapamahalaan at pribilehiyo na iniwan sa kanya ng kanyang Panginoon. At sa verse 42 ay ganito ang sabi. Sabi po ni Jesus, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Malinaw ba ang inaasahan ng Panginoon sa mga alipin sa talinhaga? Malinaw po ba? Ulitin ko po yung verse 42. Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? So malinaw, malinaw ang inaasahan ng Panginoon sa mga alipin. Una, pamahalaan ang sambahayan at pangalawa, pakainin ang mga alipin sa takdang oras. At sa mga lingkod ni Jesus, may mga panahon na literal po ito. Kagaya nung nangyari sa aklat ng mga gawa na pinakain nila at inaruga ang mga idinaragdag sa kanila, lalo na yung mga balo at ulila. And in a spiritual sense, hindi po ba ito ay tumutukoy sa pagtuturo natin sa iba? O figuratively ay pagpapakain sa kanila ng tinatawag natin na tinapay ng buhay? Ngayon, paano mo ito gagawin kung mali ang iyong saloobin? Paano mo ito gagawin ng walang pag-ibig? Paano natin mapapaglingkuran ng iba kung tayo'y nababalot ng pagkamakasarili? Dito po pumasok yung problema sa talinhaga. Sa halip na mga laga, mamahala at magmahal, yun yung inaasahan. Mga laga, mamahala at magmahal.
Nainip ang alipin at inisip na baka matagal pa namang babalik ang Panginoon. Hindi lang po yun. Inisip niya na siya na ang Panginoon. Okay, wala yung aking Panginoon. Matatagalan pa yun, panigurado. Kaya ako ang in charge. Ako na ang Panginoon habang wala pa siya. Kinain at inunom niya yung mga pagkain at alak sa bahay na most probably ay pagmamayari ng Panginoon. At hindi lang yun. Pinagmalupitan pa niya ang mga kapwa niya alipin na ibinilin sa kanyang pakainin niya sa tamang oras. Maliban sa isip, something's definitely wrong sa puso ng taong ito. Na dapat ay ma-check din po natin sa ating mga sarili. Kailangan natin palaging mag-heart check. Kailangan natin palaging mag-heart check. Pero hindi tayo pupunta sa heart center. Kailangan po nating i-check ang ating mga puso sa harap ng Panginoon. Baka dahil naging sobrang familiar na tayo sa mga ginagawa natin as leaders, caretakers, disciplers, managers, or however we call ourselves, hindi natin namamalayan ay nakakalimutan na natin na tayo ay alipin din katulad nila. We are not better than them, hindi po tayo mas nakakalamang sa iba. Ang totoo, sa pamantayan po ng Diyos, ang pinakamataas pa nga sa atin ang siyang dapat na maging lingkod. Ayon po sa Marcos 9:35. Marcos 9:35, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Sa Mateo 23 verse 11, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. So paano po tayo magiging handa sa muling pagbabalik ni Jesus? Kailangan nating bantayan at isaayos ang ating saloobin. Hindi dahil tayo ay nakakalamang sa anumang aspeto, edad, posisyon, katungkulan, kakayahan, karanasan, ay hahamakin na natin ng iba. Ang tamang saloobin po pala ay, una, hindi ako nakakahigit sa iba, ako ang pinakamababa sa lahat. Pwede po bang sabihin natin yun ng sabay-sabay? Hindi ako nakakahigit sa iba, ako ang pinakamababa sa lahat. Sige po, sabihin natin, hindi ako nakakahigit sa iba. Ako ang pinakamababa sa lahat. At pangalawa, hindi ako ang dapat paglingkuran. Ako ang maglilingkod sa kanila. Attitude check. Attitude check. Praise the Lord. Attitude check. Praise the Lord. Ako po ay na-bless personally noong nakasama namin sa isang, sa preparation po during anniversary, nakasama namin yung mga taga-ibang lokal at meron dong isang asawa ng pastor na ayaw niyang makakatanggap ng special treatment o wari bang special service mula sa mga miyembro just because she is a pastor's wife. Halimbawa, yung pagtimpla siya ng kape, ayaw niya yon. Ang sabi niya, sa halip na siya ang paglilingkuran nila, mas gusto daw niyang siya ang maglilingkod sa kanila. At mayroon din pong isang kabataan sa Lucio Laurel na ang love language ay ipagluto ang mga young people every time na kami nagsasama-sama. Tapos kapag kakain na, sinisigurado niya muna na ang lahat ay meron ng pagkain. Nagpapahuli pa siyang sumandok nung para sa kanya. At most of the time, ay nauubusan na siya sa dami ba namang tank doon sa Lucio Laurel. Pero ang sasabihin lang noon, makita ko lang kayong busog, ay busog na ako. Wow! Ang sumutan, no? Parang pag humangad na senator ay iboboto ko. Hindi po ba nakaka-bless ang selflessness ng ganitong mga kapatid? At naalala ko po bigla ang isang bagong utos na ibinigay ni Jesus sa mga alagad bago siya umalis. Sabi sa Juan 13:34, Juan 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Pwede bang tingnan mo muna yung katabi mo? At sabihin mo sa kanyang, magmahalan tayo, gaya kung paano tayong minahal ni Jesus. Malinaw po ang utos sa atin. Magmahalan. At hindi lang basta magmahalan. Ang standard ay kung paano tayong minahal ni Jesus. Sino pa ang makakagawa nung ganitong klase ng pagmamahal? Sino pa? Kundi yung mga nakaranas ng pagmamahal ni Jesus. Tama po ba?
So if you're a Christian who experienced the love of Jesus, I know and I am confident na kaya mong magmahal ng ganito. Dahil yung mga taong hindi ito naranasan, hindi natin sila paghahanapan. Paano nila magagawa yung isang bagay na hindi nila naranasan, nakita, naramdaman? Pero sa atin, na mga nakaranas ng grabe at sobra-sobrang napakalaking pag-ibig ng Panginoong Jesus, kaya natin. Walang lugar ang pagkamakasarili sa halimbawa ng pag-ibig ni Jesus. Bagaman siya ay Diyos, hindi niya piniling maging kapantay ng Diyos. Namuhay siya bilang alipin, namuhay bilang lingkod. At matapos ang huling hapunan, nag-iwan siya ng halimbawa na dapat nating tularan nang hugasan niya ang paa ng mga alagad. Isang gawain na ginagawa lamang ng mga pinakamababang alipin noong panahon na yon. Pero ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi po noon uso na huhugasan mo ang paa ng isang kapantay mo ang katayuan, maliban na lamang kung yun ay udyok ng labis na pag-ibig. Pero ang Panginoong Jesus, maliban doon sa katotohanan na hindi niya pinili o pinilit na maging kapantay ng Diyos, kundi kusa siyang nagpakababa na buhay bilang alipin at pinaglingkuran pa ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paghuhugas sa kanilang mga paa. Ang halimbawa po na ito ni Jesus ay nagtuturo ng tamang saloobin na dapat ay meron din tayo. Punong-puno ng pagpapakababa at pag-ibig habang tumutupad sa tungkulin. Paano po tayo magiging handa sa muling pagbabalik ni Jesus? Higit sa pagpapakadalubhasa sa mga katuruan, pag-aaral ng kahulugan ng mga malalalim na propesiya, pagpapakahusay at pagsasaulo ng Biblia at mga doktrina, more than anything, ang pagmamahal, ang pinakamagandang paraan ng pagiging handa. Ang pagmamahal, ang pinakamagandang paraan ng pagiging handa. At hindi lang basta pagmamahal, kundi pagmamahal kagaya ni Jesus. Hindi po tayo mamamali kapag palagi tayong nagmamahal, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. At hindi po tayo mapapahiya kung madaratnan tayo ni Jesus na nagmamahal. Sabi po sa unang Korinto 13:1-3, unang Korinto 13:1-3, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Kailangan nating magmahal, mga kapatid, para maging tama ang ating saloobin. Hiwalay sa pagmamahal, magiging makasarili po tayo at mayayabang at eventually ay unti-unti nating makakalimutan na tayo ay mga alipin at hindi Panginoon. Magiging kagaya tayo nung masamang alipin sa talinaga na inisip na siya na ang Panginoon. We have to remember na tayo ay mga alipin din at hindi tayo ang Panginoon. Magiging entitled tayo na nag-iisip na tayo ay deserving at iisipin natin na tayo ay may otoridad na dapat sundin. Higit sa lahat, sukdulang ipasunod natin ay mga pansarili na pala nating interes, hindi na ang sinasabi ng Biblia. Pwede ko yung tawagin na spiritual abuse. Yung tipong hindi ka na nagiging leader, kundi boss. May pagkakaiba po yun, yung leader, tsaka yung boss. Aakalain natin na tayo ang laging tama. Hindi na tayo pwedeng pagsabihan, pakialaman o paalalahanan. Tayo na yung kailangang masunod. Kahit nasabi na nung lahat na ay parang mali na po yan. Hindi. Dahil ako ang Panginoon dito. Ako ang tama. Ako ang masusunod. Iisipin natin na tayo ang may-ari at may kontrol ng lahat kahit ang totoo ay mga hamak na alipin din lamang tayo na walang kabuluhan at ang dapat na ginagawa ay kung ano lamang ang iniutos sa atin. Ito ay mapanganib, mga kapatid. Ang ganitong pag-uugali ay hindi kalugod-lugod sa Diyos at subject sa puot ng Panginoon. Sabi po sa Lucas 12:46, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Buong lupit daw.
napaparusahan. Buong lupit na parusa. Kumusta po ang pakikitungo natin sa mga kapwa natin lingkod ni Kristo? Nakakaramdam ba tayo na tayo ay mas magaling, mas mahusay, mas mabait, mas masipag, mas matalino, mas nakahihigit? Baka hindi nga natin sila binubugbo gaya ng alipin doon sa talinhaga, pero baka nakakapag-isip naman tayo ng masama o negatibo laban sa kanila. O baka mukha namang maayos ang ating pakikisama, ngunit may bahagi ng ating puso na napagod na at sumuko na akayin sila at pakainin sila. Baka nawala na tayo ng pag-asa at ng gana na pakainin at alagaan sila, lalo na kung wala tayong nakikitang bunga. Magawa man natin ang lahat ng bagay, kung madarat na naman tayo ng Panginoong Hesus na walang pagmamahal, masasabi kaya nating nasunod natin ang kanyang utos? In the first place, how can we feed the sheep if we don't love them? And how can we tend the sheep if we do not care for them? Kung may una po tayong dapat na mahalin at paglingkuran habang naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus, iyon po ay ang mga taong inilagay niya sa kawan kasama natin. Ang mga kapwa natin alipin na ipinagkatiwala sa ating pakainin, palakasin at ibigin. Gumawa po tayo ng spiritual na kabutihan na merong pag-ibig at pag-ibig lamang ang dahilan. Saan po iniutos ng Panginoon sa talinhaga na pakainin ang mga kapwa alipin? Yung alipin ba ng ibang Panginoon? Hindi po kundi yung naroon sa kaparehong bahay kung saan ipinagkatiwala sa atin ang pamamahala. Kung nasaan ang pinagkakatiwalaan, ang mga kapwa niya alipin sa sambahayan ng kanyang Panginoon, ang inaasahan ng Panginoon na pakainin niya. Sa makatuwid, ang inaasahan po sa atin na pakainin at ibigin ay ang mga kasama nating alipin ni Kristo sa loob ng church. Sa church kung saan ka inilagay ng Panginoon. Ito po ang pinakatamang lugar para magmahal at para mahalin. Ayusin po natin ang ating saloobin, gawin natin ang paglilingkod habang naghihintay at hindi lamang basta paglilingkod, kundi paglilingkod na may pagpapakababa at pagmamahal. Paano tayo magiging handa sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Number 1, ayusin ang ating pag-iisip. Pangalawa, ayusin ang ating saloobin. At panghuli at pangatlo, ayusin ang mga paggawa. Ayusin ang mga paggawa. We have to give our best. Sa verse 35 to 40, ay ipinaliwanag ang katangian ng mabuting alipin na dapat tularan ng mga alagad. Ano po, sinabi doon na yung mabuting alipin daw ay yung nagbabantay at pinapanatiling bukas ang ilawan para anytime na bumalik, ang kanyang Panginoon ay mabubuksan niya agad. Pagdating po sa verse 41, nagtanong si Pedro kay Jesus, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Dahil ang talinhaga ni Jesus ay tungkol sa tapat at mabuting alipin. So, na-curious si Peter, ito po ba ay para lang sa aming 12 o it's for everyone? Walang direktang sagot si Jesus. Ano po? Subalit ang mga sumunod niyang ibinigay na halimbawa ay tungkol sa isang alipin na pinagkatiwalaang mamahala habang wala ang Panginoon. So obviously, masasabi natin na para nga ito sa mga leader at tagapagturo ng iglesia na namamahala at nagpapakain sa buong kawan. They will be judged with stricter criteria. Ano sabi po? Kaya nasabi rin marahil ni Santiago na huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa sa iba. Sabi po yan sa Santiago 3 verse 1. So malinaw, it's for the leaders. Hindi yun question. Ngunit, kung babasahin po natin ang mga sumunod na talata sa baba, tila ba may nais pang iparating sa Jesus? Basahin po natin sa verse 47. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Verse 48, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Totoo kayang para lang sa mga pastor at mga elder
ang talinhagang ito. Gayong sinabi na mayroon daw na binigyan ng marami, kaya hanapan ng marami. Yung iba na may binigyan ng mas marami, kaya pananagutin ng lalong marami. Kung gayon, tanong, ilan ang ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ilan ang ibinigay sa iyo ng Panginoon? Maaaring iba-iba ang dami ng ibinigay sa atin, pero naniniwala akong lahat tayo ay binigyan at may dapat pamahalaan, pangunahan at pakainin. Naniniwala po akong lahat tayo ay binigyan at lahat tayo ay mayroong dapat pamahalaan, pangunahan at pakainin. Kumusta po ang ating mga cell leaders? Napapakain po ba sa oras ang mga miyembro? O baka okay na yung once a week? Kung hindi cell leader, kumusta po yung mga nanay at tatay? Bukod sa pagkain, sa hapagkainan, nabubusog po kaya ang espiritualidad ng inyong mga anak? Kumusta po ang kanilang spiritual nourishment? Kumusta ang mga inaasahan na magdisipulo? Tayo ba ay patuloy na nagsisikap at sumusubok o baka kabilang tayo sa mga nag-iisip na next time na lang? Kasi baka matagalan pa naman ang pagbabalik ni Jesus. Marami pa akong time. Kumusta po yung mga nakakatandang Kristiyano? Yung mga ate at kuya na nilulook up ng isang mas bata sa pananampalataya. Inaasahan ka na magpakain ng mga spiritual na katotohanan sa kanya. Ikaw ang in charge sa next generation. So ibig sabihin, lahat po tayo ay kabilang sa may dapat pangunahan, pamahalaan, ibigin at pakainin. Yamang lahat tayo ay may pinamamahalaan at pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, bagaman hindi pantay-pantay, ibig sabihin applicable din po pala ito sa atin. Question po ulit, malinaw po ba sa inyo ang kalooban ni Jesus? Malinaw po ba sa atin ang kalooban ni Jesus? Kung oo at pinipili mong magpabaya at mangayaw, nako, delikado ka kapatid. Mas okay pa raw yung mga alipin na hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Kahit hindi makatupad, hindi sila paghahanapan. Bagaman may parusa pa ring magaan. Pero ang mga nagpapabaya sa tungkulin sa kabila ng pagkaunawa sa kung ano ang inaasahan sa kanila ay paparusahan ng mabigat. Paparusahan ng mabigat. Ito ay panawagan po sa ating lahat, huwag magpabaya sa ating tungkulin. Gaano man kaliit o kalaki, gaano man kaunti o karami, kailangan nating maging matapat. Ay, yung akin namang inaalagaan ay 2 lamang, kumpara doon kay brother na 10. No. Gaano man kaliit, kalaki, kaunti, karami, ang tugon dapat po natin ay pagiging matapat sa pagtupad sa inaasahan sa atin. Bilang mga alagad, ako po ay naniniwala na alam natin kung ano ang inaasahan sa atin ni Jesus. Bilang mga alagad, alam ko po na alam mo kung ano ang inaasahan sa iyo ni Jesus. Alam natin kung ano ang nais niyang pamahalaan natin. Baka minsan in denial lamang tayo, pero deep in our hearts, in our spirits, we know what God wants us to do. Alam mo yan. Alam mo yan sa iyong puso, sa iyong espiritu. At kung ano yung burden, conviction na inilagay ng Diyos sa puso mo, you have to be faithful na masunod ang kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi, paparusahan daw tayo ng mabigat. Ang masamang halimbawa po na dapat nating iwasan o ayusin ay ang pagiging pabaya at yung pag-ayaw. Sabi po dun sa talinhaga, yung pagiging pabaya at yung pag-ayaw. Nakuha ko po yun sa verse 47, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. So, 2 bagay po ang kailangan nating iwasan at ayusin, pagiging pabaya at yung pag-ayaw. Ano po ang kabaligtaran? Para malaman natin kung ano ang dapat natin gawin. Ano yung kabaligtaran ng 2 yon? Yung pagiging pabaya ay nilagyan ko po ng katapatan. Katapatan. Pabaya, mali. Ang tama, katapatan. Yung pag-ayaw naman ay nilagyan ko po ng counterpart na kahandaan. Handa na maglingkod. May willingness to serve. Pag sinabing matapat, ginagawa niya.
nang may pananagutan ang kanyang responsibilidad. Kung matapat ang isang lingkod, pwede na po kaya sa kanya yung pwede na? Magbibigay kaya siya ng kaunti lang kahit alam niyang yun ay kulang? O kahit alam niyang may itutodo pa naman siya? Babasta-bastahin ba niya ang paglilingkod? Gagalingan niya lang kapag mayroong nakakakita? Kayo po ang sumagot. Kung ang isang alipin o ang isang alagad ay matapat, pwede na kaya sa kanya yung pwede na? Magbibigay kaya siya ng kaunti kahit alam niyang yun ay kulang? Babasta-bastahin ba niya ang paglilingkod? At gagalingan niya lamang kapag mayroong ibang makakakita o ibang pupuri sa kanya? At kung ang alipin naman po ay may kahandaan at willingness na maglingkod, kailangan pa kaya siyang pilitin at kulitin ang kulitin? Kailangan pa kaya siyang laging pagsabihan? Kailangan pa kaya siyang laging paalalahanan ng dapat gawin? Kailangan pa kaya siyang laging hanapin sa oras ng paggawa? Paano kaya nakikita ng isang lingkod na may katapatan at kahandaan ang mga gawain na may kinalaman sa utos ng kanyang Panginoon? Ito kaya ay tinitingnan niya bilang pasanin, parusa, at pang-aabala? Isisingit niya lang kaya ito sa mga panahon na may free time siya? At magrereklamo kaya siya at sasabing, ay tama na, pagod na ako, sila naman, ayaw ko na. Kung babasahin po natin yung talatang 47, ang sabi, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ito ay parang nakakatakot ang impression sa iba. Ano po? Baka napapaisip tayo na dapat pala huwag na lang nating alamin ang kalooban ng Diyos para walang problema. Parusahan man tayo, at least magaan lang. Meron po bang mga ganong medyo pilosopo na pag-iisip? Ay pag hindi daw alam ay ano ay magaan lang ang parusa, di wag na nating alamin para tayo ay safe. Pero kung tunay po tayong mga alagad, dapat po ba talaga tayong doon mag-focus sa parusa? Mas kakatakutan ba natin ang parusa kaysa sa katotohanang baka mabigo natin ang ating Panginoon na nagtiwala sa atin na mga aliping walang kabuluhan? Tama rin naman po, nakatakutan ang ating Panginoon in a positive way dahil siya ay nagtiwala sa atin. At yung takot po ay dapat nag-uudyok na lalong hanapin at alamin ang kanyang kalooban upang masunod natin ito nang sa gayon ay hindi natin siya mabigo. Paano po kaya natin gagawin yon? Ang sagot po ay matatamo rin natin kung buong puso nating hahanapin ang kanyang kalooban. Na intindihan po ninyo yung parang logic? Paano natin masusunod yung kalooban ng Panginoon ay di sa pamamagitan din ng pag-alam ng kanyang kalooban. Parang yung isang tao pong takot magpa-check up dahil baka pag nalaman niya yung mga sakit niya ay lalo siyang May kilala po kayong ganun? Gustong gumaling pero takot magpa-check up dahil pag nalaman yung mga sakit ay baka lalo nang ma-discourage. Parang ganun din, paano siya gagaling kung hindi niya aalamin yung kanyang sakit? Gayon din naman, paano natin magagawa yung kalooban ng Diyos kung hindi natin aalamin yung kalooban ng Diyos? Kung pipilitin nating gawin yung mga bagay sa sarili nating kakayanan at lakas, o dun sa may sakit, ay sabi nung kapitbahay, ay maglaga daw ng ganito, bumili daw nung nasa TikTok na 50 pisong pamahid, o sabi po sa Kawikaan 3:5-6, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin or gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Naway madatnan po tayo ni Jesus na hindi nabubuhay sa takot sa nag-aabang na parusa, kundi patuloy na naghahanap sa kanyang kalooban at sinisikap na masunod ito, hindi sa pamamagitan ng sariling dunong, kundi sa gabay ng kanyang mga salita at ng banal na Espiritu. Masusunod lamang po natin ang kalooban niya kung alam natin ang kalooban niya. So paano po tayo magiging handa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus? 3 bagay po ang dapat nating tandaan ngayong umaga. Una, ayusin ang ating pag-iisip. Mindset ba? Pangalawa, ayusin ang ating saloobin. Puso. At pangatlo,
ayusin ang ating mga paggawa, ang ating mga paglilingkod. Kapag nadatnan po tayo ni Jesus na ganun ang saloobin at postura ng puso, naniniwala po akong gagantimpalaan niya tayo at kalulugdan. Sabi po sa Lucas 12:37, ito po yung pinaka-interesting na verse na nabasa ko sa pagbubulay nitong mensaheng ito. Sabi sa Lucas 12:37, pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Sa Ingles ay, I tell you the truth. He himself will seat them, put on an apron, and serve them as they sit and eat. This is mind-blowing, mga kapatid. Ano po? Gaano kalaking pribilehiyo para sa isang alipin na pagsilbihan ng kanyang amo? Gaano kaya kasaya yung Panginoon to the point na ginawa niyang pagsilbihan ng kanyang alipin? Sinadya niyang paglingkuran ng mga ito. At gaano naman kapalad ang mga alipin para tumanggap ng gayon mula sa kanilang Panginoon? Ano kayang magnitude ng kasiyahan ng Panginoon na sa sobrang saya ay pinaglingkuran yung mga alipin na dapat ay naglilingkod. Pinakain. Labis, panigurado ang magiging katuwaan ni Jesus kapag nadatnan niya tayong handa. Nakafocus ang isip sa kanyang pagdating, naglilingkod ng may pag-ibig sa mga ipinagkatiwala niya sa atin at gumagawa ng may katapatan at kahandaan. Ano ang ating pinakamalaking gantimpala? Iyon ay ang malugod siya at makasama siya sa kanyang muling pagbabalik. And as I end, babasahin ko lamang po itong mga talata mula sa Pahayag 22:12-13 at Pahayag 22 verse 20. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Verse 20, sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Purihin po ang salita ng Panginoon.